Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yun, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig at unahin na po natin si Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1801 hanggang 1805. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Chiho matapos makinig sa mga salita ni Aaron, ngunit hindi niya naiintindihan ang katotohanan. Para kay Chiho, na ngayon lang naunawaan ang saya ng mundo ng Wawa, ang ganitong uri ng mga salita mula sa kanyang puso ay parang pagtugtog ng lute sa isang baka, dahil hindi pa niya naramdaman ang tinatawag na pag-ibig. Pagkatapos magpunta ni Han Sanchen at ng kanyang party sa hot pot shop, maliban sa kusina, ang amo at manager lang ang nasa buong shop. Ang ibang mga waiter ay iniuwi lahat ng amo noong bakasyon. Sa harap ng napakalaking tao gaya ni Han Sanchen, natural na kailangan niyang maghintay sa kanya ng personal. Bagamat ginawa na ng boss ang lahat ng psikolohikal na paghahanda, nalulugi pa rin siya matapos makita ang Aaron. Para sa boss ng isang maliit na hot pot shop, ang bigat ng Aaron ay masyadong mabigat. Ang presensya ni Aaron ay makapagpapaunlad sa buong hot pot shop, at magiging maliwanag ang kanyang negosyo dahil sa pagdating ni Aaron. Ayaw niyang masira ang kanyang pagkakataon dahil sa ilang walang kabuluhang pagkakamali, kaya naman hahayaan niyang umuwi ang waiter sa bakasyon. Huwag kang masyadong kabahan. Kaka-dinner ko lang. Nakita ni Aaron ang kaba ng amo at sinabi sa kanya. 14 na home remedies taste brocos aphasia. Mabilis na tumango ang amo. Ngunit lalo siyang kinabahan ng pangungusap na ito, maging ang kanyang mga kamay ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Mr. Han, it's my honor for you to come to dinner. You can rest assured that I have prepared the freshest dishes for you. Sabi ng amo. Tumingin si Aaron sa ilang tao sa moyang at nakangiting sinabi, hindi sapat ang sariwang pagkain. Mayroon bang sapat na alak? Iinuman ko ang lahat ng mga ito ngayon. Tama na, makatitiyak si Mr. Han na ang alak ay ganap na sapat, at lahat ng ito ay masarap na alak. Sabi ng amo. Tumingin si Mo Yang kay Aaron na may hindi kumbinsido na mukha at sinabing, sino ang unang bababa ngayon? Sino ang aso? Iyan ang sabi mo, alak. Sa proseso ng pagtulak ng tasa at pagpapalit ng tasa, maraming tao ang nag-usap tungkol sa nakaraan. Bagamat hindi nakilahok si Chiho sa mga nakaraang kaganapan, puno rin siya ng saya. Hindi niya inaasahan na ang Aaron, na napakabangis, ay dating biro ng buong Cloud City. Tingnan mo kung nasaan siya ngayon, ang mga taong iyon ay kailangang maghintay sa kanya ng may takot. Ang hirap talaga isipin kung ano ang pinapagalitan ng mga taong iyon dati sa Aaron, ano ngayon ang nararamdaman ng mga nagalit sa Aaron. Kuya Aaron, yung mga taong pasaway sa iyo ay wala ng lakas ng loob na magsalita ngayon. Nakangiting sabi ni Chiho. Si Mo Yang, na medyo umiinom, ay pumalakpak sa kanyang kaso at sinabi na may tingin na nagtuturo kay Jiang Shan, magsalita ka, ang mga taong ito ay hindi man lang makahinga ngayon. Paano pa rin sila magsasalita? Matagal ko nang nakita na ang Aaron ay hindi, isang simpleng bata. Sa nakalipas na 3 taon, nasando nila ang kanilang mga nakababatang kapatid sa pamamagitan ng ulan at hangin. Maraming tao ang hindi makayanan. Kumaway si Aaron kay Mo Yang at sinabing, magsalita ka lang. Ano ang gagawin mo kapag tumayo ka? Malaki ka na ba? Tapos na sabihin, Aaron nakakita ng chi tigre. 14 na frequent symptoms of mental illness. Tumayo si Chiho na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na tumingin si Mo Yang at umupo. Noon, down and out kid pa lang ako. Pagkarating ni Kuya Aaron sa Cloud City, naghagis siya ng milyon-milyon sa harap ko.
Gusto daw niya akong maging boss sa gray area ng Cloud City. Nung mga panahong iyon, I was still treated as a joke. I didn't expect na in less than a month, magiging street thug na ako at magiging boss. Unfortunately, Kuya Aaron was disappointed in the end. Pagkatapos sabihin ito ni Lin Yong, hindi na siya nagreklamo at nagsisiman lang. Hindi niya sinisi ang Aaron sa hindi pagpapahalaga sa kanya, dahil hindi niya ipinakita ang kagandahang loob na dapat taglayin ng isang A. Amo, ito na ang kanyang pagkakataon. Kung tungkol sa panghihinayang, hindi niya ginawa, dahil ang kakayahan ni Mo Yang ay mas mataas sa kanya, si Mo Yang lamang ang makakapagpaikot ng gulo ng kulay abong lugar ng Cloud City upang maging lubid. Tinapik ni Mo Yang si Lin Yong sa balikat at sinabing. Tumawa si Lin Yong at sinabing, para sa akin, na hindi pa nakakita ng 10,000 yuan sa cash, milyon-milyon ay parang bundok. Hindi ako makahinga. Sa kalahating buwan, pakiramdam ko na nanaginip pa rin ako. Narinig ito ni Mo Yang, tumawa din, at nagsabi, tingnan mo ang iyong pangako, sa simula ay niloko ko siya ng 200 milyon, ngunit isang linggo din ay hindi nakatulog ng maayos. Tumingin si Aaron kay Mo Yang na may malungkot na mukha at sinabing, Mo Yang, nandaraya ka. Kailan mo balak ibalik ang pera? Panipi. Sa sandaling namutla ang mukha ni Mo Yang, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanya at tinanong si Chiho, Chiho, paano ka nabuhay ng walang babae sa kabundukan sa loob ng maraming taon? Pagkatapos ng isang baso ng alak, napabuntong hininga si Chiho. Hindi ko nga alam kung ano ang babae noon. Hindi ko talaga naintindihan. Hindi lang sina Mo Yang at Lin Yong ang tumawa, ngunit hindi napigilan ni Aaron na matawa. Ito ay maaaring ang karaniwang problema ng mga lalaki na nakikipag-chat ng magkasama, at ang paksa ay hindi kailanman makakalampas sa mga kababaihan. Nakatayo ang amo na nakikinig sa kanilang kwentuhan, na may naiinggit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakilahok siya sa buhay ni Aaron at nakabuo ng isang mabuting relasyon sa kaibigan kasama si Aaron. Ito ay isang pangarap para sa maraming tao. Sayang nga lang at walang makakasama ngayon sa maliit na grupong ito. Nako, kung pwede lang akong umupo doon at umiinom at nagsasalita. Napabuntong hininga ang sinabi ng amo, at hindi maipakita ang kanyang paghanga. Mas exaggerated ang manager kaysa boss. Pinagpapantasyahan pa niya sa isip kung anong ugali ang itrato sa kanya ng buong Cloud City kung kwalipikado siyang uminom sa mesang iyon. This is the peak of his life, boss. Napag-alitan mo na ba si Mr. Han dati? Tanong ng manager. Ang pangungusap na ito ay nagpabago sa ekspresyon ng amo, at agad na pinandilatan ng mata ang manager. Masasabi mo ba ito ng basta-basta? Sa Yuncheng, kahit na ang mga bata ay alam ang mga gawa ni Aaron, at pagtatawanan nila si Aaron kasama ang anak ng pamilyang Su, batas. Masasabing kakaunti lang ang hindi napag-usapan sa Yuncheng ang bagay na ito. Siyempre, sinabi na rin niya. Pero sa kasalukuyang posisyon ni Aaron, sino ang naglalakas loob na banggitin muli ang nakaraan? Hindi ba kamatayan? Alam din ng manager na maling paksa ang kanyang binuksan, at mabilis na sinabi, Boss, naubusan na ako ng alak. I'll go and serve the wine. It's not your turn. Ako na mismo ang lalapit. With that, the boss went to the wine cabinet. Sa oras na ito, ang paksa ni Han Sanchen at ng iba pa ay nakalampas na sa yugto na hindi angkop sa mga bata. Mataimtim na sinabi ni Han Sanyi kay Mo Yang, ang aking hipag ay matagal nang wala. Wala ka ba talagang plano para sa kanyang kinabukasan? Inalis ni Mo Yang ang ngiti sa kanyang mukha, inalog-alog ang baso ng alak, ang alak sa baso ay bumubuo ng pag-ikot, sinabi, hanggang ngayon, tuwing umaga, tila naririnig ko siyang tumatawag sa akin, at tanging ang kanyang boses, kaya niya akong gisingin sa panaginip. Sa mga salitang ito, isang luha ang bumagsak sa gilid ng mata ni Mo Yang, at nagpatuloy siya, naghuhugas ako ng aking mga kamay para sa kanya at lalabas sa mundo para sa kanya, ngunit hinding-hindi ako magmamahal sa ibang babae dahil wala na siya. Umiling si Han Sanchen nang walang magawa. Lagi siyang umaasa na makakahanap ng pagkakataon para maliwanagan si Mo Yang. Kung tutuusin, matatanda na ang mga tao at may kasamang mag-aalaga sa isa't isa. Kung ikukumpara sa isang malungkot na buhay, kahit papaano may mga taong nakakapagsalita. Ngunit hindi niya inaasahan na kakapit pa rin si Moy ang pagkatapos ng mahabang panahon, parehas kami ng sama ng lasa. Dapat alam mo ang nararamdaman ko, sabi ni Mo Yang.
Aaron had no choice but to smile and said, mukhang kailangan ko na magtayo ng nursing home para sa iyo sa Yuncheng. Ang ideyang ito ay nagbigay daan kay Mo Yang at sinabing, ito ay ayos na. Magpapareserve ako ng lugar para sa iyo. Maaari kang sumama sa akin sa hinaharap. Kasabay nito, itinuro ni Mo Yang sina Lin Yong at Chiho at sinabing, at kayong dalawa, titira tayo sa isang nursing home sa hinaharap. Kung may manggahas na hindi sumama, hinding-hindi ko siya tatapusin. Sa harap ng banta na ito, tiyak na hindi nang ahas si Lin Yong na pabulaanan, ngunit sinabi ni Chiho ang isang bagay na lubhang taos-puso, mayroon akong asawa at mga anak sa hinaharap, bakit ako maninirahan sa isang nursing home? Natigilan si Mo Yang, at hindi alam kung paano sasagutin. Aaron sa kanakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, hahanap ako ng grupo ng matatandang babae na sasamahan ka. You will never be lonely. Nang gabing iyon, maraming tao ang nagiinuman buong gabi, nag-uusap tungkol sa nakaraan at hinaharap. 3:00 ng umaga, maliban sa Aaron, natambo lahat ang 3 pang tao, ngunit medyo lasing lang si Aaron, na labis na ikinagulat ni Aaron. Para sa kanya na madalang uminom, ang dami ng alak ay palaging napakakaraniwan, ngunit ngayon ito ay pambihira, na nagpapaisip sa Aaron ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa sandaling may nangyari sa kanya na hindi maipaliwanag, ang Aaron ay maaari lamang mag-isip sa direksyong ito, dahil walang ibang posibilidad. Nang ibabalik sila ng Aaron sa mordo, isang matandang lalaki ang muling pumasok sa hot pot shop. May lakas ka pa bang makipag-inuman sa akin? Lolo Yan, bakit ka nandito? Mabilis na tumayo si Aaron. Bagamat hindi siya katulad ngayon, hindi nagbago ang paggalang ng Aaron kay Yanjun mula noon hanggang ngayon. Para sa kanya, lumaki si Yanjun sa kanyang pagkabata. Si Yanjun lang ang nagmamalasakit sa kanya noong bata pa siya, at kung wala ang pagsasanay at paggabay ni Yanjun, hindi siya makakarating sa hakbang na ito. 14 na mga karaniwang dahilan ng monoclonal gammopathy. Matagal na akong hindi nakikipag-inuman sa iyo. Gusto kong makipag-inuman sa iyo. Wala akong maraming pagkakataon sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Yanjun. 3,000 puso isang shock, tila nahulaan ni Yanjun na gusto niyang umalis. Mauna na kayong dalawa. Lumingon si Yanjun sa amo at sa manager. 2 tao na tumitingin sa Aaron, nang walang mga tagubili ng Aaron, kung paano maglakas loob na umalis sa kalooban. Let's go. Kung may nawala, babayaran ko. Sabi ni Aaron. Mr. Aroy, nasa labas lang ako ng pinto. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako sa unang pagkakataon. Mabilis na sinabi ng amo, huwag sabihing may nawala, kahit walang laman ang buong tindahan, hindi siya makahingi ng kabayaran sa Aaron. Maraming malalaking pangalan sa Yuncheng ang nakakaalam tungkol sa kainan ni Han Sanchen dito. Alam ng amo na ang kanyang pag-unlad ng negosyo ay hindi kailangang baguhin ng sadyang, at may magdadagdag ng gasolina dito. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ng 2 tao umalis, Yanjun ay binuhos ng isang tasa ng alak sa Aaron personal, sabihin, maglakad. Aaron ay tinaas ang kanyang baso, 2 tao clink ang baso, inumin. Mga opsyon sa paggamot sa bahay para sa posterior tibial neuralgia. Now you're a huge number. Hindi mo kalaban si Lolo Yan. Yanjun sinabi na may isang ngiti, sa tingin bago at 3,000 ng isang inumin, sa bawat oras na mas mababa sa 2 round, Aaron ay lasing, ngunit ngayon, siya uminom ng huli sa gabi, kahit na hindi maaring baguhin ang kanyang mukha. Lolo Yan, I think it's related to the strength in my body. Sabi ni Aaron, kahit ano pa ang dahilan, hindi maitatanggi na makapangyarihan ka. Hindi ba sa iyo ang kapangyarihang iyon? Hindi mo mapaghihiwalay ang dalawa. Dahil nasa iyo sila, sa iyo sila. Yanjun sabi. Tumanggo si Aaron, sa lahat ng oras, pakiramdam niya ay nasa kanyang katawan ang kapangyarihan, na hindi niya bagay. Ngunit pagkatapos sabihin ni Yanjun, biglang naliwanagan si Aaron. Saan man nanggagaling ang kapangyarihan, dahil nasa katawan niya ito at maaaring itaboy niya, natural na sa kanya iyon. Ano sa tingin mo ang hinaharap? Yanjun nagtanong, ito ay kung ano siya ay dumating sa Aaron, tungkol sa upang pumunta sa Apocalypse, Yanjun nais malaman kung ang Aaron ay handa na. Noong nakaraan, halos nakialam si Yanjun sa mga iniisip ni Aaron. Kung tutuusin, bata pa siya noong mga panahong iyon, at ang kanyang mga pag-iisip ay immature.
Kung hindi niya ito ginabayan, malamang na maliligaw siya. Ngayon, bagamat naging adult na si Aaron, hindi pa rin maiwasan ni Yanjun na malaman ang higit patungkol sa mga iniisip ni Aaron. Ito ay hindi upang makagambala sa Aaron, ngunit simpleng pag-aalaga. Kung tutuusin, walang supling si Yanjun. Habang tinatrato siya ni Aaron bilang kanyang lolo, itinuring din niya si Aaron bilang kanyang apo. Lolo yan, natatakot po ako. Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo. Ang unang pagkakataon na binanggit niya sa iba ang kanyang estado ng pag-iisip. Ang apocalypse, pagkatapos ng lahat, ay isang ganap na hindi kilalang lugar para sa Aaron. Ang mangyayari doon ay lampas sa inaasahan ng Aaron. Sa kasong ito, malinaw na hindi makatotohanang sabihin na ganap na kayang harapin ito ng Aaron. Kahit sino, gaano man kalakas, basta mortal, ay magkakaroon ng uri ng pagkamahiyain sa harap ng hindi alam. Higit pa rito, ang Aaron ay may higit pang mga responsibilidad na dapat pasanin sa kanya. Hindi na sa kanya ang buhay niya. Natatakot na hindi na bumalik. Tanong ni Yanjun sa malalim na boses. Kailangang alagaan pareho sina Yingxia at Niner. Kung mamamatay talaga ako, napaka-unfair sa kanila. Sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Yanjun at sinabing, ang tanging paraan para maging immortal ang iyong sarili ay ang maging malakas at walang katapusang kapangyarihan. Kapag napakalakas mo na wala kang kalaban, maaari mong protektahan ang iyong sarili at si Ivory at Niner ng sabay. Lolo yan, Beef Eng Manor, inaaway ko si Fang Zan. Kapag lumabas ang matandang may puting balbas, malinaw ba ang nakikita mo? Sabi ni Aaron. Ang bagay na ito ay naging kalituhan ni Yanjun, dahil wala siyang pakialam sa matandang may puting balbas. Sa isang biglaang sitwasyon, hindi niya nahuli ng malinaw ang kanyang kilos. Mayroon pa ring kaunting distansya sa pagitan ng lakeshore at ng berdeng isla. Talagang imposible para sa mga ordinaryong tao na tumawid sa distansyang ito, kaya iniisip ko rin kung paano niya nagawa ito, sabi ni Yanjun. Tumakas ka sa tubig. Sinabi ni Aaron na ang eksenang ito, tanging siya lamang ang malinaw na nagmamasid, na lumalabag sa sentido komon, ang dahilan kung bakit natatakot si Aaron sa apocalypse. Maaring siya ay tinatawag na master sa secular na mundo, ngunit sa apocalypse, marahil kahit na ang pinakamasamang tao ay mas mababa, pagtapak sa tubig na gulat at nakasimangot ang mukha ni Yanjun. Paano kaya ito? Paano makakalakad ang mga tao sa tubig, at ito ay nasa bilis pa rin na hindi maabot ng mata? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata, at tinanong ko si Zhang Bifeng pagkatapos na walang nakatagong mga tambak o lugar na mauutang, pera sa ilalim ng lawa. Sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Yanjun, ang kakaibang bagay ay hindi niya naririnig, pagkatapos ng lahat, ito ay katotohanan, hindi ang mga espesyal na epekto sa pelikula at serye sa TV, mukhang ang apocalypse ay talagang isang mundo na ganap na naiiba mula sa secular na mundo, sabi ni Yanjun. Mabigat ang mukha ni Aaron. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya kay Yanjun, Lolo yan, bakit sa tingin mo may ganoong lugar? Ito ang problemang matagal nang iniisip ni Aaron. Dahil ang apocalypse ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga eksperto ay nagtitipon, hindi ito maaaring walang layunin, at ang layuning ito ay maaaring maging ang kahalagahan ng pagkakaroon ng buong apocalypse. Sa Aaron's view, ito ay hindi lamang ang susi sa apocalypse, ngunit din ang lugar na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang buhay, laban sa ilang mga kaaway. Ito ang unang ideya ng subconsciousness ni Yanjun, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, may isa pang posibilidad, at nagpatuloy siya, posible rin na ang mga ekspertong ito ay maaaring matakot na makialam sa secular na mundo, kaya't humanap sila ng dahilan upang tipunin sila upang maiwasan ang kanilang malakas na impluensya sa secular na balanse. Parehong posible, ngunit ang dating ay mas malamang. Minsang tinanong ako ng matanda, kung bibigyan ako ng pagkakataong baguhin ang mundo, ano ang inaasahan kong baguhin ang mundo? Sabi ni Aaron. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng matanda, nahulaan ni Yanjun at hantian niyang na malamang na siya si Yilao Benzun. Bagamat hindi pa nakumpirma ang bagay na ito, ang impormasyong ibinunyag sa lahat ng dako ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Kung siya ay isang mananakbo upang protektahan ang Aaron, ang ugali ni Fang Zan. Sa kanya ay ganap na imposibleng maging magalang. Bilang ang helmsman ng 4 na gate, ang tanong ni Mr. Lee kay Aaron ay halatang seryoso. Magbabago ang mundo, at magbabago ito dahil sa Aaron.
Parang biro, pero hindi biro kung sasabihin mo kay Hilaw, nahulaan mo na ba ang pagkakakilanlan ng matanda? Nagtatanong si Yanjun ng paraan. Aaron smile, sinabi, gumamit pa rin ng hula, hindi niya sinabi sa harap ko kung ano ang kanyang pangalan, kaya sadyang itago, kung hindi ko alam na siya ay himatanda, pagkatapos ako ay tanga talaga. Sa mga oras na ito, si Hilaw na natutulog sa hating gabi ay biglang nagising dahil sa pagbahing, hinimas ang kanyang ilong at sinabing, sa hating gabi, mahirap bang magsalita ng masama, sa akin? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, tumanggo si Yanjun at sinabing, ganito rin ang hula namin ng lolo mo. Siya ay malamang na si Hilaw mismo. Hindi namin maisip ang kanyang posisyon sa Apocalypse, ngunit maaari niyang tanungin ako ng mga ganoong katanungan, hindi lang basta-basta sinabi ni Aaron sa malalim na boses. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!